Ngayon, nagkakagulo ang kipot ng Hormuz. Dahil dito, isang tanker na may bandila ng Pilipinas ang dinakip ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC ng Iran, sa dagat na dinadaanan ng 20 milyong bariles ng langis araw-araw. Akala ng mundo, matatapos na ang lahat sa isang maliit na putok. Ano nga ba ang magagawa ng Pilipinas sa gitnang silangan? Subalit, nang gabing iyon, nagpalit ng kurso ang frigate ng Pilipinas at sumugod sa pinakamataas na bilis. Nagbago ang buong kapaligiran ng lugar nang kumilos ang lahat sa ilalim ng isang controlled system ng Pilipinas. Ikukuwento ko ngayon ang kamanghamanghang pagbaliktad ng sitwasyon. Isang high-speed boat ang papalapit muli. Sa sandaling iyon bago magsimula ang pag-atake, 100 metro ang layo, pinigil ko ang aking hininga. Ang mga tuldok sa monitor ay sumusugod sa isa't isa. Ang frigate ng Pilipinas at ang mga fast boat ng Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC. Nangyayari ito sa screen ng aking opisina sa Manama, Bahrain. Ngunit pakiramdam ko ay nagyayelo ang aking mga daliri. Komandante, handa na ang helicopter para sa paglipad. Hindi pa tayo lalampas sa 1,000. Kumalma, kalmado ang boses. Sobrang kalmado na nakakatakot. Naisip ko, handa na talaga silang lumaban ngayon. Ngunit ito ay kasunod pa ng kwento. Nobyembre 2025, Manama, Bahrain. Madeline Reed ang pangalan ko. 41 taong gulang. Ako ang Senior Analyst sa Global Supply Chain Center sa ilalim ng US Energy Department. Ang aming trabaho ay hindi lumalabas sa balita. Sa halip, nagsasalita kami sa pamamagitan ng mga numero. Presyo ng krudo, insurance premium, freight index, blockage rate ng mga ruta. Trabaho kong basahin ang pandaigdigang krisis sa kurba ng isang graph. Isang ordinaryong umaga iyon. Umupo ako kasama ang aking espresso. 3 monitor ang sabay-sabay na nagbukas. Nagpapakita ng real-time na pagsubaybay sa kipot ng Hormuz, ang futures chart ng Brent crude at ang graph ng war risk premium. Sa sulok ng aking mesa, may isang sticky note na nakadikit. Ito ang mga salitang iniwan ng aking ama. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Ang aking ama ay isang retiradong kapitan ng hukbong dagat. Ginugol niya ang kanyang buhay sa dagat. Iyon ang huling salitang ibinigay niya bago siya yumao. Akala ko, isa lang itong sentimental na kasabihan. Wala akong ideya noon kung gaano ako nagkakamali. 8:15 AM. Lumabas ang isang pop-up na alerto. Nakapalibot dito ang isang pulang kahon. Emergency. Kipot ng Hormuz. Dinakip ang Philippine flag tanker. Gumalaw ang aking daliri patungo sa mouse. Pag-click ko, lumabas ang mga detalye. Pangalan ng barko, MV Raja Sulaiman. Kumpanya. Isang kumpanya sa Pilipinas. Tono ng kargamento. 30,000 toneladang krudo. Oras ng pagdakip. Hapon. Lokal na oras. Nagdakip. Iranian Revolutionary Guard Corps Navy. Ang dahilan? Environmental survey. Napabuntong hininga ako. Nagsimula na naman. Paminsan-minsan ay nangyayari ito sa kipot ng Hormuz. Dinadakip nila ang mga barkong may kargamento ng langis at ginagamit bilang bargaining chip. Pilipinas? Sa totoo lang, hindi ko ito sineryoso. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Maglalabas ng pahayag, gagamit ng diplomatic channels, at sa huli ay hihingi ng tulong sa Amerika. Nagsimula akong kalkulahin ang volatility ng insurance premium. Ano ang magiging reaksyon ng merkado? Ano ang magiging epekto sa daloy ng krudo? Ngunit habang nag-i-scroll ako sa screen, may isang linya na umagaw ng aking pansin. Crew composition. 5 Pilipino, 12 Indonesian, 8 Indian. Total, 25 katao. Biglang, ang mga numero ay naging parang mga tao. 25 mukha, 25 pamilya, 25 pag-aalala. Napagtanto ko na mayroong totoong tao sa likod ng mga graph. Inilapag ko ang aking tasa ng kape at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang daungan. Maraming tanker ang nakadaong doon. Ang barkong iyon ay nagdadala rin ng buhay ng isang tao. Hindi ko alam kung bakit naisip ko iyon. Hindi ko karaniwang iniisip ang ganoong bagay. 9 AM. Nagtipo ng mga miyembro ng team sa briefing room. Tanong ng center director. Madeline, ano ang epekto sa merkado? Minor lang. Sa tingin ko, pagdakip ito para sa negosasyon. Ano ang magiging tugon ng Pilipinas? Nagkibit-balikat ako, maglalabas ng pahayag at magtatrabaho sa diplomatic channels. Sabi ng katrabaho ko sa tabi ko na tila tumatawa.
Anong magagawa ng Pilipinas pagdating dito sa gitnang silangan? Nagtawanan ang lahat. Napangiti rin ako. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aaron Collins. Siya ay isang liaison officer ng US Navy Lieutenant Commander. 44 taong gulang at kalmado. Sinabi niya sa mababang boses. Ang talagang nakakatakot ay ang tahimik na bahagi. Ano ang ibig mong sabihin? Ang hindi maingay at kumikilos lamang kapag kinakailangan. Iyon ang pinakamapanganib na hukbong dagat. Agad na pumasok sa isip ko ang sticky note sa aking mesa. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Subalit, umiling ako. Hindi pa rin ganoon ang Pilipinas, Aaron. Hindi mo ba ito overrating? Tinitigan niya ako. Madeline, makikita mo rin sa lalong madaling panahon, ang tono niya ay nakakaintriga. 10 a.m. Dumating ang karagdagang impormasyon. Natukoy ang nasyonalidad ng mga tripulante at itinuon ang atensyon sa potensyal na pag-unlad ng insidente sa isang multinational humanitarian issue. Nagsimula ng kumilos ang mga pamahalaan ng Indonesia at India. Binago ko ang risk model. Sa sandaling iyon, napansin ko ang isang kakaibang display sa sulok ng tracking log. Philippine Navy. Frigate. Aden Patrol. Natigilan ang aking daliri. Pinalaki ko ang track. Isang frigate ng Pilipinas ang nagpapatrolya malapit sa Aden. Pangalan ng barko, BRP Gregoria Montoya. Sinanyasan ko ang distansya. Humigit kumulang 1,100 nautical miles patungo sa kipot ng Hormuz. Sa maximum speed na 30 knots, 8 hanggang 9 na oras. Imposible, hindi sila darating. Ngunit hindi ko maalis sa isip ang track na iyon. 2 p.m. Sabi ng center director, maaaring ilipat ng Iran ang barko sa kanilang sariling daungan. Kung mangyari iyon, maaaring humantong sa paghihiwalay ng mga tripulante at matagal na detensyon. Biglang bumigat ang hangin. Maaaring humantong sa hostage crisis. Muli kong binuksan ang tracking log. Montoya. Nandyan pa rin sa parehong lugar. What if gumalaw sila? Nakakakilabot na isipin. Mas malapit pala sila kaysa sa inaakala. Umalingaw-ngaw sa aking isip ang mga salita ni Aaron. Ang hindi maingay at kumikilos lamang kapag kinakailangan. Pinatay ko sana ang monitor ngunit nagbago ang isip ko. Manonood muna ako ng kaunti pa. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang alerto. Kasabay ng tunog ng alerto, nagbukas ang isang bagong window. Pagkumpirma ng nagdakip. IRGC, Navy Hormuz Unit. Humigpit ang kapit ko sa mouse. Revolutionary Guard. Iba na ito. Ang paglabas ng Revolutionary Guard, hindi ang karaniwang hukbong dagat, ay nagpapahiwating ng isang political message. Hindi lamang ito pagdakip. Mayroon silang pinupuntirya. Muling nagtipon ng briefing room. 3 p.m. Sinabi ng center director habang inililipat ang impormasyon sa screen, nagiging komplikado ang sitwasyon. Ang interbensyon ng Revolutionary Guard ay maaaring hindi para sa negosasyon. Natakot ang mga mukha ng team members. May nagtanong, ano, kung gayon? Maaaring labanan ng honor. Sino ang unang yuyuko? Habang binubuksan ko ang aking laptop, bumulong ako. Sa huli, negosasyon pa rin. Magkakagulo lang ng ilang araw at matatapos na. Ngumisi ang katrabaho kong si Jeff sa tabi ko. Ano ang magagawa ng Pilipinas? Sila ang mga taong ang only skill ay labanan ng mga pirata. Maglalabas lang sila ng pahayag. Ilan ang tumawa. Sumang-ayon din ako. Sa totoo lang, iyon ang naisip ko. May magagawa ba ang Pilipinas na mag-isa? Napakalayo ng gitnang silangan para sa isa o dalawang barkong pandigma. Sa sandaling iyon, dahan-dahang nagsalita si Aaron. Nagkakamali kayo? Tumingin ang lahat sa kanya. Ano ang pagkakamali? Sinabi ni Aaron habang nakasandal sa mesa, tungkol sa kung ano ang isang malakas na hukbong dagat. Ano ang ibig mong sabihin? Tinitigan niya kami isa-isa. Mababa ang boses niya, ngunit mabigat. Ang talagang nakakatakot ay hindi ang maingay. Ito ay ang tahimik. Sumagot si Jeff. Aaron, tingnan mo ang scale. Gaano kalaki ang hukbong dagat ng Pilipinas? Umiling si Aaron. Hindi scale ang mahalaga. Ito ay will. Ang hukbong dagat na hindi maingay at kumikilos lamang kapag kinakailangan. Iyon ang pinakamapanganib na kalaban. Sa sandaling iyon, pumasok sa isip ko ang mga salita sa sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Iyon ang sinabi ng aking ama. Ang talagang malakas na militar ay hindi nag-iingay. Ginagawa lang nila ang kinakailangan. Ngunit hindi pa rin ako kumbinsido. Aaron,
Iba pa rin ang Pilipinas, malayo sa gitnang silangan at kulang sa actual combat experience. Bago ko matapos ang aking mga salita, pinutol ako ni Aaron. Madeline, alam mo ba kung sino ang nakikipaglaban sa mga pirata sa gulpo ng Aden? Tumahimik ako. Ang Philippine contingent ay naroon sa dagat na iyon nang higit sa 15 taon. Marami na silang actual experience. Tahimik lang para hindi mapabalita. Tinitigan ako ni Aaron. Makikita mo rin sa lalong madaling panahon kung ano ang tahimik na lakas. Ang tono niya ay nakatagos sa aking dibdib. Isa itong boses na puno ng paniniwala. Natapos ang briefing, bumalik ako sa aking mesa. Umupo ako sa harap ng monitor at inulit ang mga salita ni Aaron. Tahimik na lakas. Kapangyarihan na hindi maingay. Ngunit hindi ito maintindihan ng aking isip. Hindi ba ang mga bansa na gumagawa ng malaking ingay ay nagtatagumpay sa mundo? Ang mga bansa na may 10 aircraft carrier? Ang mga bansa na nagpapalipad ng fighter jets? Hindi ba iyon ang lakas? Umiling ako. Overrating lang si Aaron. Siguro mayroon lang siyang magandang pakiramdam para sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, dumating ang isang bagong email. Detalyadong impormasyon tungkol sa crew roster. Binuksan ko ang file. 25 pangalan, edad, nasyonalidad, at haba ng service ang nakalista. 5 Pilipino, Ricardo Cardo Dizon, 51, 12 taon. Jose Pepe Ramos, 39 na 8 taon. Miguel Migs Santos, 28, 30 taon. 12 Indonesian, 8 Indian. Ang kanilang mga edad, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga buhay. Huminto ang aking daliri sa screen. Si G. Dizon, 51, malamang may mga anak, nag-aaral sa kolehiyo. Si G. Santos, 28, maaaring naghahanda para sa kasal. Biglang, hindi na sila mga numero kundi mga tao. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga tanker sa daungan. Sa bawat barkong iyon, may tatay, may anak, may asawa ng isang tao. Sumikip ang dibdib ko. 5 p.m. Dumating ang karagdagang impormasyon. Naglabas ng pahayag ang gobyerno ng India at humingi rin ng consular meeting ang Indonesia. Ang insidente ay lumalaki. Lampas sa bilateral issue at naging multinational problem. Nagdagdag ako ng risk analysis report, humanitarian pressure, international opinion, potential intervention of third parties. Bigla akong naisip ang tracking log. Muli kong binuksan ang sistema. Ang frigate ng Pilipinas malapit sa Aden. Nandyan pa rin sa parehong posisyon at nagpapatrolya. Napabulong ako, hindi siguro sila darating. Ngunit ang kamay ko ay nagtatype na sa calculator. Distansya, 1,200 milya. Maximum speed, 30 knots. Oras ng pagdating, 8.5 hanggang 9 na oras. Kung aalis sila ngayon, bukas ng madaling araw. Imposible, hindi sila magpapadala ng barkong pandigma ng ganoon kadali. Pinatay ko sana ang monitor, ngunit nagbago ang isip ko. Narinig ko muli ang mga salita ni Aaron. Kumikilos lamang kapag kinakailangan. Baka ngayon na ang sandaling iyon. Hindi, masyado akong nag-iisip. Umiling ako at tumayo. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Si Aaron. Madeline, tinitingnan mo ba ang tracking log? Ha? Bakit? Tumunog ang boses ni Aaron. Bigyang pansin ang pagkilos ng Montoya. May mangyayari. Ano ang batayan? Karanasan. Naputo lang tawag. Bumalik ako sa aking upuan. Nanatiling bukas ang tracking log at tinitigan ng screen. Montoya. Parehong lugar pa rin. Ngunit sa ilang kadahilanan, isang hindi maipaliwanag na pag-aalala ang bumabagabag sa aking dibdib. Sa mismong sandaling iyon, ang isang tuldok sa screen ay gumalaw. Hindi ito gumalaw. Nagbago ito ng direksyon. Kinuskus ko ang aking mga mata. Mali ba ang tingin ko? Ngunit malinaw ang data. Ang kurso ng Montoya ay lumiko patungong Hilaga. Bumagsak ang puso ko. Imposible. Pinalaki ko ang tracking data gamit ang nanginginig na daliri. Pagbabago ng posisyon bawat oras. Pagbabago ng bilis. Pagbabago ng direksyon. Pagbabago ng kurso. 5:15 p.m. Pagtaas ng bilis. Kasalukuyang bilis. 28 knots. Umaakyat pa rin. Napahinga ako. Iba na ito. Hindi na ito simpleng pagpapatrolya. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Aaron. Aaron, gumagalaw ang Montoya.
Alam ko. Kinumpirma ko na. Ano ang ibig sabihin nito? Tumahimik si Aaron sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, Madeline, subaybayan mo ang lahat ng data sa real time mula ngayon. Ito ay simula pa lamang. Naputol ang tawag. Dinayal ko ang emergency contact number ng center. Sa loob ng 5 minuto, muling nagtipon ang mga pangunahing miyembro. Tanong ng center director. Ano ang nangyari? Gumagalaw ang frigate ng Pilipinas. Ipinakita ko ang track sa screen. Napahinga ang lahat. Bulong ni Jeff. Seryoso ba silang darating? Kinalkula ko. Batay sa kasalukuyang bilis, inaasahang darating sila sa Hormuz Zone sa pagitan ng 2 AM at 3 AM bukas. Ano? Seryoso ba silang kikilos ng mag-isa? Tiningnan ako ng center director. Madeline, sigurado ka ba? Malinaw ang data. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilis. Halos maximum speed na ngayon. Tumahimik ang silid. May nagsabi sa mababang boses. Hindi ba't may posibilidad ng pag-aaway? Nagulo ang isip ko. Ang barkong pandigma ng Pilipinas ay patungo sa Hormuz. Sa sitwasyon kung saan dinakip ng Revolutionary Guard ng Iran ang isang barko, hindi na ito simpleng diplomatic issue, kundi isang sitwasyon na maaaring humantong sa military conflict. Nagsimula akong maghanda ng report. Binago ko ang item mula sa market risk patungo sa conflict risk. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard. Philippine Navy frigate. High-speed transit to Hormuz Zone. Estimated time of arrival, 2 AM, 3 AM local time. Warning of potential direct confrontation with IRGC and military conflict. Habang nagtatype, hindi ako makapaniwala. Kaya ba nilang magdesisyon ng ganoon kabilis? 6 PM, sunod-sunod na dumating ang karagdagang impormasyon. Emergency National Security Council convened in Manila. Kalihim Garcia and Kalihim Cruise Defense present, chaired by Pangulong Reyes. Gobyerno ng India naglabas ng pahayag na humihingi ng kaligtasan ng mga tripulante. Ministry of Foreign Affairs ng Indonesia humihingi ng agarang consular meeting. International Chamber of Shipping nagtaas ng danger level sa kipot ng Hormuz. Insurance companies simula ng pag-aaral ng war risk surcharge. Habang inaayos ko ang lahat ng impormasyon, napagtanto ko, hindi lang to problema ng Pilipinas at Iran. Sa 25 tripulante, pungpung lang ang Pilipino. Ngunit ang natitirang 20 Indonesian at Indian. Multinational crew composition. Iyon ang nagtulak sa insidente na maging international issue. Ang India at Indonesia ay walang pagpipilian kundi kumilos para protektahan ang kanilang mga mamamayan. At kung mangyari iyon, tataas ang diplomatic pressure. Nagdagdag ako ng analysis memo. Nagsisimula ng mabuo ang isang humanitarian framework. Dahil sa multinational pressure, maaaring mahirapan ang posisyon ng Iran. Ngunit, dahil sa honor, maaari ring hindi sila magparaya. Honor, nang ginamit ko ang salitang iyon, may nag-alala sa akin. Sa gitnang silangan, mas mahalaga ang honor kaysa sa negosasyon, lalo na para sa isang organisasyon tulad ng Revolutionary Guard. Kung hindi magparaya ang Iran at dumating ang barkong pandigma ng Pilipinas, hindi ba't hahantong sa sitwasyon na walang sino man ang magpaparaya dahil sa honor? Tinakpan ko ng aking kamay ang aking mukha. Mas mapanganib ito kaysa sa inaakala. 7 PM, muling tumawag si Aaron. Madeline, ano ang ginagawa mo ngayon? Nagsusulat ako ng report. Warning ng conflict risk. Ngunit may isa pang dapat mong subaybayan. Ano? Ang pagkilos ng diplomatic line ng Pilipinas. Nagtaka ako. Magpapadala sila ng barkong pandigma habang nakikipagdiplomasya? Tumawa ng mahina si Aaron. Iyon ang tahimik na lakas, Madeline. Isang espada sa isang kamay. Isang sanga ng oliba sa kabilang kamay. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo. Hindi lang kumikilos ang Pilipinas sa military action. Naputol ang tawag. Nag-search ako ng impormasyon tungkol sa diplomatic channels. At nakita ko, Philippine Foreign Ministry, DFA. Emergency contact with Oman government. DFA activated its Chinese channel. Discussion started on crew safety confirmation procedure. Tinitigan ko ang screen na tulala. Talagang ginagamit nila ang parehong kamay. Nagpapadala sila ng barkong pandigma at sabay-sabay na gumagawa ng diplomatic exit. Posible ba ito? Nagdagdag ako ng isang bagong section sa aking report. 2-track strategy. Simultaneous military deterrence and diplomatic negotiation. Target is not conflict, but the safety of the crew. Habang nagtatype, nanginginig ang aking kamay.
Tama si Aaron. Hindi ito reckless action. Ito ay isang calculated move. 8 p.m. Muli kong kinumpirma ang tracking log. Bilis umabot sa 30 knots. Maintaining maximum speed. Estimated arrival time, 2:30 a.m. Tiningnan ko ang orasan. 6.5 oras mula ngayon. May magdedesisyon sa loob ng oras na iyon. Hindi ko pinatay ang monitor. Nanonood lang ako habang nakabukas ang screen. Nagtimpla ako ng isa pang tasa ng kape. Napansin ko ang sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Ngayon, pakiramdam ko ay naiintindihan ko na ng kaunti ang mga salitang iyon. Hindi maingay. Ginagawa ang kinakailangan. Gumagawa rin ng exit ng sabay-sabay. Iyon ba ang tahimik na lakas? Papa, hinaplos ko ang sticky note at ibinalik ang tingin sa screen. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang isang bagong alerto. Indication of IRGC high-speed boat deployment captured. Nagyelo ang puso ko. Pag-click ko sa alert window, lumabas ang mga detalye. Iranian Revolutionary Guard Corps Navy fast boats deployed from Bandar Abbas Base. Destination, Hormuz International Waters. Confirmed armed. Nanlamig ang aking mga daliri. Fast boats mga uri na may kakayahang magdala ng missile. Kahit maliit, delikado sila kung kumilos ng maramihan at mabilis. Agad kong dinayal muli ang emergency contact number ng center. Emergency. Nag-deploy ang Revolutionary Guard ng fast boats. Sa loob ng hindi lalampas sa 5 minuto, nagtipo ng mga miyembro ng team sa harap ng monitor. Sinabi ng center director habang tinitingnan ng screen, maaaring magkaroon na talaga ng conflict. Nagtanong si Jeff. Saan sila papunta? Sa inaasahang ruta ng Montoya. Ano? Ipinakita ko ang 2 truck na nakapatong. Sa isang banda, ang Montoya ay patungong Hilaga. Sa kabilang banda, ang fast boats ay gumagalaw patungong kanluran. Ang punto kung saan magtatagpo ang 2 linya. International waters ng kipot ng Hormuz. Oras, bandang 3 a.m. Hindi ba't dapat nating pigilan ito? Sabi ng isang tao na nag-aalala. Tiningnan ako ng center director. Madeline, gumawa ka agad ng report. Itaas ang conflict risk sa pinakamataas na antas. Opo. Tumakbo ako pabalik sa aking mesa at nag-type sa keyboard. Nanginginig ang aking kamay at nagkaroon ako ng typo. Nag-type ako muli. Emergency alert. Potential collision between Philippine Navy frigate and IRGC fast boat unit. Estimated time of encounter. 3 a.m. military conflict risk. Highest level. Immediate diplomatic intervention required. Sa sandaling na ipadala ko ang report, tumunog ang aking cellphone. Si Aaron, nakita mo ba? Opo. Ang fast boats. Ito na ang totoong simula. Mabigat ang boses ni Aaron. Madeline, huwag kang pumikit kahit 1 segundo mula ngayon. Magiging mabilis ang lahat. Aaron, mapipigilan ba natin ito? Hindi ito desisyon na gagawin natin. Ito ay desisyon ng Pilipinas at Iran. Paano kung magkaroon ng conflict? Tumahimik si Aaron sandali. Kung mangyari iyon, sasarado ang Hormuz. Tataas ang presyo ng krudo. At ang insurance premium ay aabot sa langit at may mamamatay na tao. Naputol ang tawag. Tinitigan ko ang screen. Ang 2 tuldok ay gumagalaw patungo sa isa't isa. Tila gumagawa ng isang collision course. 9 p.m. Nagsimula ang flash news. Office of the President OP. National Security Council meeting in progress. U.S. State Department conveying messages urging both sides to exercise restraint. Oman government initiating mediation. Crude futures market begins to surge in after-hours trading. War? Risk premium. Considering emergency surcharge. Pinapanood ng mundo na may pag-aalala. Patuloy akong nag-update ng tracking data. Ang Montoya ay nagpapanatili ng 30 knots. Ang fast boat unit ay 40 knots. Lumiliit ang distansya. 11 p.m. Lumapit si Jeff. Madeline, sa totoo lang, ano sa tingin mo ang magagawa ng Pilipinas? Sumagot ako nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi ko alam. Kaya ba ng isang frigate na harapin ng 5 fast boats? Posible sa firepower. Ngunit war na agad kapag pumutok sila. Napabuntong hininga si Jeff. Baliw ba sila? Isa sa panganib nila ang war para sa 25 katao? Lumingon ako kay Jeff. Maliit bang numero ang 25 katao? Tumahimik si Jeff. Ibinalik ko ang tingin sa screen. G. D-Zone. G.
Ramos, G, Santos, at ang natitirang 22. Ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga buhay. Hindi ito maliit na numero. 11 p.m. Tinawag ng center director ang isang pagpupulong sa conference room. Kailangan nating ayusin ang sitwasyon. Madeline, ano ang kasalukuyang sitwasyon? Tumayo ako, dala ang aking laptop. Ang Montoya ay patuloy na gumagalaw patungong Hilaga ayon sa plano. Nagpapanatili ng 30 knots. Inaasahang pagdating 2:30 a.m. Ang 5 fast boats ay gumagalaw patungo sa international waters ng Hormuz. Bilis, 40 knots. Inaasahang pagtatagpo, bandang 3 a.m. Posibilidad ng conflict? Huminga ako, mataas. Walang sinyalis ng pag-atras mula sa magkabilang panig. Bumigat ang hangin sa silid. Nagtanong ang center director, ano ang ginagawa ng diplomatic line ng Pilipinas? Patuloy silang gumagalaw. Nakikipag-ugnayan sila sa Oman, Qatar, at iba pang mediating countries. Tila sinusubukan nilang ilagay sa negotiating table ang crew safety confirmation procedure. Magtatagumpay ba iyon? Hindi ko alam. Ang susi ay kung tatanggapin ito ng Iran. Napabuntong hininga ang center director. Ano ang mangyayari kung humantong ito sa pinakamasamang sitwasyon? Sandali akong nag-atubili. At pagkatapos ay nagsalita ako ng tapat. Kung magsimula ang war, posibleng isara ang kipot ng Hormuz. Hindi bababa sa ilang araw? Posibleng ilang linggo? 1/3 ng oil transport ng mundo ang titigil. Ang presyo ng krudo ay lalampas sa 2,100 bawat bariles at ang insurance premium ay tataas ng higit sa 10 beses. Ang epekto sa ekonomiya ay aabot sa daan-daang bilyong dolyar. Napahinga ang lahat. Nagpatuloy ako. Ngunit ang mas malaking problema ay ang mga tao. 25 tripulante, 300 tauhan ng Montoya, ang mga tripulante ng fast boats. Sa sandaling tumunog ang putok ng baril. May mamamatay. Tumahimik ang silid. 12 a.m. Ako lang ang naiwan sa aking mesa. Ang ibang miyembro ng team ay nagpapalitan para magpahinga, ngunit hindi ako makatayo. Dahil patuloy na naglalapitan ng 2 tuldok sa screen. Nagtimpla ako ng isa pang tasa ng kape. Pang-5 ko na ito. Nanginginig ang aking kamay. Hindi ko alam kung dahil sa caffeine o sa kaba. Tiningnan ko muli ang sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Papa, tama ba ito? Sinabi mo na malakas ang tahimik na kumilos. Ngunit mukhang masyadong mapanganib ang sitwasyon ngayon. 1 a.m. na-update ang track. Montoya. 1.5 oras bago pumasok sa zone. Fast boat unit dumating sa standby position. Distansya, 200 milya. Kinuyom ko ang aking kamao. 1.5 oras na lang. Kung walang magbabago sa loob ng oras na yon, hindi maiiwasan ng conflict. 1:30 a.m. Tumunog ang aking cellphone. Si Aaron. Madeline, gising ka pa ba? Opo. Mabuti. Ito na ang mahalaga. Aaron, mapipigilan ba talaga natin ito? Tumahimik si Aaron sandali. Hindi ko alam. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ano? Hindi aatras ang Pilipinas. Bakit? Dahil may 25 katao na naghihintay. Naputo lang tawag. Tinitigan ko ang screen habang nararamdaman ko ang pagluha sa aking mga mata. 25 katao. Hindi numero, kundi tao. 2 a.m. Muling tumunog ang alerto. Montoya. Pumasok sa international waters. Nanginginig ang aking kamay. Ang isang tuldok sa screen ay tumawid sa linya ng hangganan. Ang Montoya ay pumasok sa international waters ng kipot ng Hormuz. Napahinga ako. Wala nang atrasan. Kailangan nilang maglayag ng ilang oras pa para makabalik. Tumunog ang emergency bell ng center. Isa-isang nagtipo ng mga miyembro ng team. Lahat ay may mukha ng kulang sa tulog. Nagmamadaling nagtanong ang center director na kumpirma ba ang pagpasok ng Montoya. Opo, katatapos lang pumasok sa international waters. Ang fast boats? Ipinakita ko ang kabilang screen. Naka-standby. 60 milya. 1 oras na lang ang layo. Opo. Magtatagpo sila sa loob ng 1 oras. Nagyelo ang silid. Bulong ni Jeff. Baliw na talaga. Magiging war na ito. Tiningnan ako ng center director. Madeline, paano mo gagawin ang report? Binuksan ko ang aking laptop. Nagki-flash ang cursor. Ano ang dapat kong isulat? Dapat ko bang isulat na nagiging aggressor ang Pilipinas? Kung gayon, magwa-warning ako ng posibilidad ng all-out war.
at ang mga tripulante ay maaaring malagay sa panganib. Dapat ko bang isulat na maingat kumilos ang Pilipinas? Kung gayon, magiging mas matigas ang Iran at mauulit ang pagdakip. Huminto ang aking daliri sa keyboard. Hindi ko alam. Napatakip ng mukha ang center director. Madeline, ikaw ang analyst ng center na ito. Kailangan mong magdesisyon. Ngunit hindi ito isang bagay na maaaring kalkulahin sa mga numero. Nanginginig ang aking boses. May buhay ng tao na nakasalalay dito. Maaaring magbago ang policy decision depende sa isusulat ko. Paano kung magkamali ako? Inilagay ng center director ang kanyang kamay sa aking balikat. Kahit ganoon pa man, kailangan mong isulat. Iyan ang trabaho natin. Tiningnan ko ang screen. Montoya, fast boat unit. Sa pagitan nila, nandoon ang dinakip na tanker at ang 25 tripulante. 2:15 AM. Tinawagan ko si Aaron. Aaron, ano ang dapat kong isulat? Isulat mo kung ano ang nakikita mo. Hindi ko alam kung tama ang nakikita ko. Sinabi ni Aaron ng tahimik. Madeline, bakit sa tingin mo kumilos ang Pilipinas? Para sa mga tripulante. Siguro. Tama. Ano ang layunin ng Pilipinas? Nag-isip ako sandali. Ibalik ng ligtas sa mga tripulante. Eksakto. Gusto ba ng Pilipinas ng war? Hindi. Kung magkakaroon ng war, mas malalagay sa panganib ang mga tripulante. Naging mas malumanay ang boses ni Aaron. Kung gayon, may sagot ka na. Hindi dumating ang Pilipinas para lumaban. Dumating sila para kunin sila. Naputol ang tawag. Umupo ako sa harap ng keyboard. Nagsimulang gumalaw ang aking mga daliri. Philippine Navy frigate entered Hormuz. Target is crew safety. Likely a demonstration of deterrence rather than military action. Diplomatic channels also active. Sina sa two-track strategy. Habang nagtatype, wala akong certainty. Ngunit ito ang pinakamahusay na analysis na nakikita ko. Nagdagdag ako ng isa pang pangungusap. Conflict risks exist, but the Philippines' top priority is the safety of its citizens, expected to focus on finding a negotiated exit rather than all-out war. Naipadala ko ang report. Sa sandaling binitawan ko ang aking kamay, nawalan ako ng lakas. 2:30 AM. Dumating ang karagdagang impormasyon. Kalihim Garcia, emergency phone call with Oman Foreign Minister. Qatar government officially expresses willingness to mediate. Kalihim Cruz, orders reconfirmation of rules of engagement. Tama ang two-track. Sa isang banda, nagpapadala sila ng barkong pandigma. At sa kabilang banda, gumagawa sila ng exit. Lumapit si Jeff. Madeline, magtatagumpay ba talaga ito? Tiningnan ko ang screen at sumagot. Hindi ko alam. Ngunit may iba pa bang paraan? Hindi ba dapat makialam ang Amerika? Umiling ako. Kung kikilos ang Amerika, magiging mas matigas ang Iran dahil ito sa honor. Mas mabuti pa na ang Pilipinas mismo ang kumilos. Bakit? Neutral ang Pilipinas sa gitnang silangan. Hindi ito kasing bigat ng Amerika. Kaya may espasyo para sa negosasyon. Nagulat si Jeff. Kailan ka pa naging alay ng Pilipinas? Napangiti ako ng mapait. Hindi ako alay. Tinitingnan ko lang ang sitwasyon. Ngunit alam ko sa aking puso. Nagbago ang aking pananaw. 2:45 AM. Nagtanong ang center director. Madeline, ano ang pinakamasamang senaryo? Huminga ako ng malalim. Fast boats surround ang Montoya. Parehong panig ay hindi aatras. May magkakamali sa pagpapaputok. Mag-uumpisa ang conflict. Mas malakas ang Montoya sa firepower. Ngunit kung maglulunsad ng dispersed attack ang fast boat unit, posibleng magkaroon ng pinsala. Ano man ang mangyari, kung may pinsala, war na iyon. Hindi bababa sa local conflict. Tinakpan ng center director ang kanyang mukha. Maaaring umabot ang presyo ng krudo sa 120 bawat bariles. Higit sa 20 beses ang insurance premium. $1 trilyon ang epekto sa ekonomiya sa buong mundo. Bumigat ang hangin sa silid. Nagpatuloy ako. Ngunit hindi ang ekonomiya ang pinakamasama. Kung gayon, itinuro ko ang crew roster sa screen. Ang mga taong ito, kung magsimula ang conflict, gagawing hostage ng Iran ang mga tripulante. Paghihiwalay, matagal na detensyon, at sa pinakamasamang sitwasyon, hindi ko natapos ang aking mga salita. Tumango ang center director. Naiintindihan ko. 3 AM. Abalang alerto. Fast boat unit. Pagkilos na kumpirma. Nag-focus ako sa screen. Nagsimulang gumalaw ang 5 tuldok.
patungo sa Montoya. Kumalabog ang puso ko. Lalapit na ang fast boats. Nagtipon ang mga miyembro ng team. Lumiliit ang distansya sa screen. 50 milya, 40 milya, 30 milya. Bulong ni Jeff. Seryoso ba sila? Wala akong masabi. 3:10 a.m. Naglabas ng pahayag ang Office of the President. Pangulong Reyes reaffirms the principle of placing national safety first. Expresses the will to mobilize all means to protect the crew. Simultaneously emphasizes efforts for a peaceful resolution through diplomatic channels. Binago ko ang report. Will of the highest leadership of the Philippines confirmed. Crew safety is the top priority. Maximum response deployed on both military and diplomatic fronts. Nanginginig ang aking kamay. Magsisimula na. 3:20 a.m. Distansya, 20 milya. 30 minuto bago makita ng mata. Hinawakan ko ang sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Papa, matatawag ba talaga itong tahimik? Ang puso ko ay hindi man lang tahimik. Ang mga tuldok sa screen ay patuloy na naglalapitan at sa wakas, tumunog ang alerto. Montoya at Fastboat Unit pumasok sa visual range. 3:30 a.m. Nagbago ang screen. Bago nito, ito ay mga tuldok lang ng track. Ito ay mga numero, mga graph, data. Ngunit ngayon, iba na. Dumating ang satellite imagery. Malabo, ngunit real time. Nakita ko ang Montoya. 150 metrong haba. 5,000 toneladang frigate. Malinaw ang outline nito kahit sa dilim. At sa paligid nito, 5 maliliit na tuldok ang mabilis na gumagalaw, ang Fastboat Unit. Napahinga ako. 5 milya ang distansya. Nanginginig ang aking boses. Tanong ng Center Director. 5 milya? Mga 9 kilometer. Ito ay distansya na makikita na ng mata. Bulong ni Jeff. Ano? Nagsimulang makapture ang mga radio update sa channel. Wikang Iranian. Ngunit lumabas ang automatic translation. Unidentified vessel. Change course immediately. This is our area of operation. Ang tugong mula sa Montoya. This is international waters. Freedom of navigation is guaranteed. Kalmado ang boses. Walang pag-aalinlangan. Muling nagbabala ang IRGC. Warning. If you do not withdraw immediately, we will take action. Muling tumugon ang Montoya. We came to confirm the safety of the crew of the seized vessel. This is a legitimate right under international law. Naputol ang radio. Tumahimik ang center. Lahat ay nanonood sa screen na may pag-aalala. Nagsimulang gumalaw ang fast boats. E, R, San, C, U. Kumalat sila. Parang surrounding ang Montoya. Isang formation ng pagkubkob. Kinuyom ko ang aking kamao. Nakapalibot na ang fast boats. Ang distansya ay lumiliit sa 3 milya. 3 milya. 5.5 kilometers. Missile launch range. 3:40 a.m. Karagdagang radio intercept. Fast boats approaching the port side. Maintain distance. Do not make unnecessary maneuvers. Boses iyon ng kapitan ng Montoya. Komandante Roberto Bert Salazar, 47 taong gulang. Kalmado. Masyadong kalmado na nakakatakot. Weapons also approaching. Confirm. Secure. Standby position. Do not fire. Opo. Tinakpan ko ng aking kamay ang aking bibig. Weapon standby position. Ibig sabihin, gumagalaw ang mga kanyon. Hindi pa sila magpapaputok, ngunit handa na sila. Nagtanong ang Center Director Madeline. Talagang may posibilidad ba silang magpaputok? Umiling ako. Katapusan na agad kung magpapaputok sila. Para saan ang pagturo ng kanyon? Ipinapakita nila. Handa sila. Ngunit hindi sila ang unang magpapaputok. Magtatagumpay ba iyon? Hindi ko alam. Iyon ang tapat na sagot. 3:50 a.m. Ang fast boats ay lumapit sa 2 milya. 3.7 kilometer. Masyadong malapit. Radyo mula sa Iran. Last warning. Leave this area immediately. Ang tugon mula sa Montoya. We will not leave. We will confirm the safety of the crew. We are protecting the crew. Then we want to confirm directly. Denied. Muling naputol ang radio. Stalemate. Tinitigan ko ang 3 monitor ng sabay-sabay. Isa ang satellite imagery. Isa ang tracking data. Isa ang market reaction. Pinapanood ng mundo na may pag-aalala.
Nagsimulang tumaas ang crude futures. Brent crude umabot sa pela 95 bawat bariles. Emergency surcharge sa insurance premium. 300% pagtaas sa risk premium ng Hormuz Navigation. Nagsimulang mag-isip ang mga shipping company tungkol sa alternative routes. Ang mga numero ay nagsasabi ng takot, ngunit ang aking mga mata ay nakatiti sa satellite imagery. 6 na barko, isang malaking barko at 5 maliliit na barko. Sa paligid nila, nandoon ang 25 katao. 4 a.m. Dumating ang message mula kay Aaron. Tingnan mo ang helicopter. Pinalaki ko ang screen. May gumalaw sa deck ng Montoya. Isang helicopter. Isang Lynx helicopter. Isa itong anti-submarine helicopter, ngunit maaari ring gamitin para sa reconnaissance. Nagsimulang umikot ang rotor. Nagtanong ang center director. Ano ang ginagawa nila? Naghahanda ang helicopter para lumipad. Ano? Naalala ko ang mga salita ni Aaron. Ipinapakita nila. Mayroon din silang air power. Lumipad ang helicopter. Dahan-dahan itong umakyat at nagsimulang umikot sa paligid ng Montoya. Mababa ang altitude. Mga 100 metro. Nakikita ito ng fast boats. Ang radio mula sa Iran ay nag-apoy. Land the helicopter immediately. Ang tugon mula sa Montoya. This is a legitimate operation in international waters. Warning, we may shoot down the helicopter. That is an act of war. Naputol ang radyo. Ngunit patuloy na lumipad ang helicopter. Dahan-dahan at tahimik na umiikot sa paligid ng Montoya. Napagtanto ko, hindi ito threat. Ito ay message. Handa kami. Ngunit hindi kami ang unang magpapaputok. Ngunit hindi rin kami aatras. Controlled deterrence. Ngayon ko lang nakita kung ano ang ibig sabihin niyan. 4:15 a.m. Isang fast boat ang lumapit pa. Distansya, 1 milya, 1800 metro. Masyadong malapit. Boses ng kapitan ng Montoya. Fast boat approaching port side. Be mindful of distance. Prepare for collision avoidance maneuver. Opo. Ang hull ay gumalaw ng kaunti. Isang maneuver para panatilihin ang distansya mula sa fast boat. Hindi sila lalaban. Sinusubukan nilang iwasan. Ngunit nanatili sila sa kanilang posisyon. International waters. Legitimate navigation. Nagdagdag ako sa aking report. Montoya maintaining position while avoiding unnecessary proximity. Neither inciting conflict nor retreating. Demonstrating the art of deterrence. Nanginginig ang aking kamay. Tama ba ito? Dapat ba nilang gawin ang ganitong delikadong tightrope walk? Ngunit may iba pa bang paraan? 4:30 a.m. Na-update ang satellite imagery. May nakita akong anino sa deck ng Montoya. Nakahanay sila. Pinalaki ko ang screen. Itim na combat uniform, helmet, equipment. Mga tauhan ng Navy SEALs. Napahinga ang center director. Ano yan? Naramdaman ko ang paninikip ng aking lalamunan. Special Forces. Bilang paghahanda sa pinakamasamang sitwasyon. Pinakamasamang sitwasyon? Crew rescue. Nagyelo ang silid, nakatayo sila sa deck, nakatingin sa dagat. Hindi sila nakahanda ng weapon. Nakatayo lang, ngunit malinaw ang message. Seryoso kami. Hindi ito drill. Kikilos kami kung kinakailangan. Tiningnan ko ang isang tauhan sa screen. May scar sa likod ng kanyang kamay. Lumang scar. Scar na nakuha sa actual operation. Bulong ni Jeff. Totoo ang mga taong iyan. Tumango ako. Oo, totoo sila. 4:45 a.m. Nagbago ang aking monitor. Mula sa market graph patungo sa conflict map. Mula sa tracking data patungo sa human safety. Mula sa presyo ng krudo patungo sa honor. Nagbabago ang aking trabaho. Hindi na maghula ng mga numero, kundi record upang maiwasan ang miscalculation. Nagtype ako sa keyboard. Tension at the highest level in the area. But both sides did not cross the line of conflict. The objective of the Philippine side is clear. Crew safety confirmation. All means for that are prepared, but it is not expected to fire first. Naipadala ko ang report at tiningnan ko ang screen. 6 na barko ang naghaharap. Nagsisimula ng magliwanag ang umaga. Ang horizon ay naging kulay pula. Napakaganda. Napakaganda na nakakalungkot. May mga tao sa ilalim niyan. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang isang bagong alerto. Philippine Foreign Ministry activated emergency channel. 5 a.m. Isang emergency video conference ang tinawag sa conference room ng center. Department of State.
Department of Defense, Department of Energy, at ang aming center. Iba't ibang mukha ang lumabas sa screen. Lahat ay may mukha ng kulang sa tulog. Nagsalita ang opisyal ng State Department. Ibabahagi namin ang kasalukuyang sitwasyon. Nag-activate ang Philippine Foreign Ministry ng maraming channels. Binuksan ko ang aking laptop. Anong mga channel? Oman, Qatar, Switzerland, lahat ay mga mediating countries na may kakayahang makipag-usap sa Iran. Ano ang layunin? Ibinahagi ng opisyal ang screen. Isang dokumento ang lumabas. Draft of Crew Procedure. Nagulat ako. Ano ito? Ito ang iminungkahi ng Pilipinas. Isang procedure upang kumpirmahin ang kalusugan at kaligtasan ng mga tripulante sa presensya ng international observers. Tatangpin ba iyan ng Iran? Iyan ang susi, sabi ni Aaron mula sa gilid ng screen. Ito ang mahalaga. Hindi hinihingi ng Pilipinas ang agarang paglaya ng barko. Nagtaka ako. Bakit? Hindi ba iyon ang layunin? Ang layunin ay ang kaligtasan ng mga tripulante. Ang barko ay kasunod na problema. Ang tao muna ngayon. Itinuro ni Aaron ang screen. Isipin mo ang posisyon ng Iran. Kung hilingin mong palayain agad ang barko, mawawasak ang kanilang honor. Ngunit ang crew safety confirmation procedure, iyan ay isang humanitarian measure. Kung tatanggapin nila, mapapanatili ang honor. Napahinga ako. Gumagawa sila ng exit para sa kanila. Eksakto. Nagpatuloy ang opisyal ng State Department. Si Kalihim Teodoro Garcia mismo ang kumikilos. 2 beses na siyang nakipag-usap sa Foreign Minister ng Oman at nakikipag-ugnayan din sa Qatar. Ano ang reaksyon ng Iran? Wala pang opisyal na sagot, ngunit hindi naputol ang channel. Nagtala ako ng memo. Diplomatic line active. Exit strategy in progress. Providing an option that preserves Iran's honor. Nagtanong ang center director. Kaya, ang ground situation? Sumagot ang liaison ng Department of Defense. Pareho pa rin. Nanatili ang posisyon at ang fast boats ay nagpapanatili ng distansya. Mababa na ang posibilidad niya conflict. Parehong panig ay hindi tumawid sa linya. Ikinumpara ko ang 2 screen. Isa ay ang Hormuz site. 6 na barko ang nagharap. Ang isa ay ang diplomatic channel. Hindi nakikita ang mga kamay na gumagalaw. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ko. Ang pagkilos ng Montoya ay hindi isang solo charge. Ito ay leverage para sa negosasyon. Habang nagpapanatili ang ground, ang diplomasya ay gumagawa ng exit. 5:30 AM. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap ng direkta sa isang liaso ng Pilipinas. Pagod ang boses niya ngunit malakas. Kumusta, Reed Analyst? Opo, salamat sa situation sharing. Walang anuman. Kailangan din namin ng analysis ng Amerika. Nagtanong ako ng maingat. Pakiusap. Talagang may posibilidad ba ang Montoya na pumasok sa crew rescue? Tumahimik sandali ang liason. At pagkatapos ay sinabi niya ng tahimik, hindi kami dumating para lumaban. Dumating kami para kumpirmahin. Kumpirmahin? Kung ligtas ang aming mga mamamayan. Para makita namin ito ng aming sariling mga mata. Walang pag-aalinlangan sa boses. Uminit ang aking dibdib. Paano kung tanggihan ng Iran? Patuloy kaming hihiling. Sa pamamagitan ng diplomasya. Sa pamamagitan ng pressure. Sa lahat ng paraan. Magtatagumpay ba iyan? Tumawa ng mahina ang liaison. Kailangan nating magtagumpay. May 25 katao na naghihintay. Naputol ang tawag. Nanatili akong nakahawak sa handset sandali. Dumating para kumpirmahin. Paulit-ulit ang mga salitang iyon sa aking isip. Hindi sila dumating para magpaputok ng baril, kundi para ibalik ang mga tao. 6 AM. Dumating ang bagong impormasyon sa center. Qatar government statement. Expresses willingness to mediate between the Philippines and Iran. Offers to support the crew procedure negotiations. Oman government expresses similar position. Switzerland offers to provide a humanitarian channel. Nagsisimula nang makita ang exit. Binago ko ang report. Diplomatic breakthrough forming. Multinational mediation channels active. A compromise proposal that preserves Iran's honor is being presented. Military conflict risk decreasing. Habang nagtatype, nakaramdam ako ng relief. Ngunit kasabay nito, malaki rin ang pag-aalala. Hindi pa ito tapos. 6:30 AM. Muling tumawag si Aaron. Madeline, naiintindihan mo na ba ngayon? Ano? Ang tahimik na lakas.
Tiningnan ko ang screen. Ang Montoya ay nandoon pa rin. Pareho rin ang fast boats. Ngunit walang putok ng baril. Sa halip, ang mga telepono ay mainit. Ang mga diplomat ay tumatakbo. Sa isang banda, nakahanda ang espada. Sa kabilang banda, inihahanda ang hagdan. Opo, pakiramdam ko ay medyo... Ang lakas ay hindi para manalo. Naging malumanay ang boses ni Aaron. Ito ay para gumawa ng paraan para mabuhay ang lahat. Naputol ang tawag. Tiningnan ko ang sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Ngayon, pakiramdam ko ay naiintindihan ko na ang ibig sabihin niyan. Ang tahimik ay hindi mahina. Ito ay nangangahulugan na handa silang hindi na kailangang mag-ingay. At ang layunin ay hindi lumaban kundi protektahan. 7 a.m. Ganap nang sumikat ang araw. Ang kipot ng Hormuz ay naging kulay ginto. Ang 6 na barko ay naghaharap pa rin. Ngunit bumaba ang tensyon. Hindi na ito war, kundi standby. Naghihintay ng sagot. Nagsimula akong magsulat ng isang bagong report. Binago ko ang title. Hindi na Hormuz Risk Analysis, kundi Progress Report, Repatriation Mission. Gumalaw ang aking mga daliri. Philippine Navy Frigate Maintaining Crew Safety Mission. Deployed 2-track strategy of military deterrence and diplomatic negotiation. Target is repatriation, not conflict. High probability of agreement through international mediation channels. Habang nagsusulat ng report, napagtanto ko. Ganap nang nagbago ang aking pananaw. Hindi na ito problema ng numero. Problema ito ng tao. At alam ng Pilipinas iyon. Sa simula pa lang, 7:30 a.m. Nagtanong ang Center Director. Madeline, ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Tiningnan ko ang screen at sumagot. Magkakasundo sa negosasyon. Magtatagal, ngunit may certainty. Sigurado ka ba? Hindi, ngunit ang parehong panig ay naghahanap ng exit. Kung gayon, magbubukas ang daan. Tumango ang Center Director. Nagbago ka ng husto, Madeline. Napangiti ako ng mapait. Opo, nararamdaman ko rin. Ngunit sa sandaling iyon, muling tumunog ang alerto. IRGC fast boats. Pagdaragdag ng puwersa na kumpirma. Pagdaragdag ng puwersa? Nagmamadaling nagtanong ang Center Director. Kinumpirma ko ang data. 3 fast boats pa. Nag-deploy mula sa Bandar Abbas. Ilan ang kabuuan? 8. Bumigat ang hangin sa silid. Bulong ni Jeff. Hindi ba't lumalala pa ito? Sinubaybayan ko ang track. New fast boats. 3. Bilis. 45 knots. Estimated arrival time. 9 a.m. 2-5 oras mula ngayon. Bakit sila nagdaragdag ng puwersa? Nagtanong ang Center Director. Inayos ko ang aking isip at sumagot. Maaaring honor. Upang mabawi ang impresyon na sila ay natatalo sa ground. O kaya seryoso silang nagpapataas ng pressure. Paano tutugon ang Montoya? Tiningnan ko ang screen. Ang Montoya ay nandoon pa rin. Hindi ko alam, ngunit hindi sila aatras. 8 a.m. Muling na-intercept ang radio sa lugar. Kapitan, may karagdagang fast boats na papalapit. Boses ni Komandante Salazar. 30 milya ang distansya. Darating sa loob ng 2-5 oras. Naiintindihan. Maintain position. Prepare to relieve the helicopter. Opo, kalmado. Walang pag-aalinlangan pa rin. Nagtala ako ng memo. Montoya. No change in posture. Responding calmly to the added threat. Ngunit, nag-aalala ako sa aking puso. Iba na ang sitwasyon sa 8 fast boats. 3 flank pa ang idaragdag. 8:30 a.m. Lumapag ang Lynx helicopter. At muling naghahanda para lumipad. Relief. Nagre-refuel. Pinapalitan ng piloto. At muling naghahanda para lumipad. Nagtanong ang Center Director. Patuloy ba silang magpapalipad ng helicopter? Opo. Relief. Bakit? Naalala ko ang mga salita ni Aaron. Ipinapakita nila. Kaya nilang gawin ito hanggang sa gusto nila. Muling lumipad ang helicopter. Ngayon, lumipad ito ng mas malawak. Lumipad ito sa ibabaw ng fast boats. Hindi ito threat. Ito ay observation. We are watching you ang message. Radyo mula sa Iranian side. Land the helicopter immediately. Ang tugon mula sa Montoya. Legitimate operation in international waters.
Ang parehong pag-uusap ay inuulit. Ngunit ang mahalaga ay ang tone. Hindi ito galit. Ito ay kalmadong confirmation. Nandito kami. Hindi kami aalis. Ngunit hindi rin kami magpapaputok. 9 a.m. Dumating ang karagdagang 3 fast boats. Kabuuang 8 ang pumalibot sa Montoya. Sa satellite imagery, ito ay isang perpektong bilog. Napahinga ako. Ang average distance ay 2 milya, 3.7 kilometers. Masyadong malapit, ngunit hindi gumalaw ang Montoya. Sa halip, nagsimula itong magmaneuver. Dahan-dahang inaayos ang anggulo ng hull upang panatilihin ang agwat sa pagitan ng fast boats. Nagtanong ang center director. Ano yan? Distance control. Ano ang ibig sabihin? Itinuro ko ang screen. Kapag masyadong lumapit ang fast boats, ang hull ay gumagalaw ng kaunti upang panatilihin ang distansya. Ngunit hindi sila umaalis sa kanilang posisyon. Kaya bang gawin iyon? Gaya ng nakikita ninyo ngayon. Humanga si Jeff. Ang galing ng skill. Tama, ang galing ng skill. Ang skill na hindi matalo ng hindi lumalaban. Isang tanawin ng controlled deterrence. 9:30 a.m. Gumalaw ang Navy SEAL sa deck. Nagbago sila mula sa formation patungo sa training movement. Rope descent, preparation for fast boat approach, underwater entry preparation. Hindi ito actual operation. Ito ay demonstration. Ipinapakita nila. Kaya namin gawin. Kikilos kami kung kinakailangan. Nakikita rin ito ng Iranian side. Ang mga tripulante ng fast boats ay malamang na nanonood gamit ang binoculars. Itim na combat uniform, tumpak na galaw, ang scar sa likod ng kamay. Pinalaki ko ang screen. Nakita ko ang parang commander ng Special Forces. Mga 36 taong gulang, tahimik ang muka. Daisuke Watanabe. Adjusted to Filipino context. Dante Valdez. Nagbibigay siya ng utos sa kanyang mga tauhan habang nakatingin sa dagat. Walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Kalmado, parang pang-araw-araw na gawain. Parang drill. Ngunit alam ko, hindi iyon drill. Ito ay preparation. Tunay na preparation. 10 a.m. Dumating ang bagong impormasyon mula sa Department of National Defense. Kalihim Alfredo Cruz reconfirms the rules of engagement of the site. Ibinahagi ang nilalaman. Engagement is limited to self-defense. First strike is prohibited. However, immediate response is possible if the crew's life is in danger. Malinaw, hindi sila ang unang magpapaputok. Ngunit magpapaputok sila kung kinakailangan. Idinagdag ko sa report. Rules of engagement of the Philippine side confirmed. Balance of deterrence and response. Avoiding all-out war while prioritizing crew protection. Habang nagtatype, humanga ako. Lahat ng ito ay designed. Hindi accident, kundi plan. Ang pag-ikot ng helicopter, ang maneuver ng hull, ang demonstration ng special forces, ang rules of engagement. Lahat ay nagkakasundo. 10:30 a.m. Pagbabago sa pagkilos ng Iranian side. Isang fast boat ang lumapit pa sa Montoya. Distansya, wala pang 1 milya. 800 metro. Tumunog ang alerto. Kapitan, mabilis na lumalapit ang fast boat sa port side. Sa boses ni Komandante Salazar, may tensyon na sumalubong sa unang pagkakataon. Confirm distance, 1,200 meters. Still approaching. Threat to engage. Opo. Nagyelo ang center. Napahinga si Jeff. Seryoso ba silang magpapaputok? Tinitigan ko ang screen. Patuloy na lumapit ang fast boat. 1,000 metro. 900 metro. Gumalaw ang kanyo ng Montoya patungo sa fast boat. Ngunit hindi nagpaputok. Nag-aim lang. Isang message. Kung lalapit ka pa, magpapaputok kami. Ngunit hindi kami ang unang magpapaputok. Huminto ang fast boat. Sa 800 metrong punto, huminga ng malalim ang magkabilang panig. 10 segundo, 20 segundo, 30 segundo, at dahan-dahang nagsimulang umatras ang fast boat. Lumaki ang distansya. 1,000 metro, 1,200 metro, ang kanyo ng Montoya ay bumaba rin ng anggulo. Bumagsak ako sa aking upuan. Nanginginig ang aking kamay. Nanginginig ang buong katawan ko. 30 segundo iyon. Nagtanong ang center director, ano ang nangyari? Inayos ko ang aking hininga at sumagot. Test. Sinubukan ng Iran. Kung seryoso ba ang Pilipinas sa pagpapaputok at ang Pilipinas ay sumagot?
Hahanda silang magpaputok, ngunit hindi sila ang unang magpapaputok. Tumango ang center director. Parehong panig ay nagpanatili ng linya. Opo. Nagtala ako sa report. Proximity test occurred. Both sides did not cross the line of conflict. Deterrence mechanism confirmed to be working. Ngunit, alam ko sa aking puso, sa susunod, maaaring mas malapit pa sila. At sa sandaling iyon, maaaring magkaroon ng mistake. 11 a.m. Tumawag si Aaron. Nakita mo ba? Opo. Akala ko mababaliw na ako. Ngunit hindi sila nagpaputok. Opo. Sinabi ni Aaron ng tahimik. Ito ang pro. Madeline, hindi naghahanda para lumaban, kundi naghahanda upang hindi lumaban. Masyadong mapanganib. Tama. Ngunit may iba pa bang paraan? Hindi ako makasagot. Nagpatuloy si Aaron. Ang mga tao sa lugar ngayon ay parehong pro. Alam nila kung ano ang ginagawa nila. Kaya wala pang putok ng baril. Hanggang kailan natin ito kayang panatilihin? Hanggang sa makahanap ng sagot ang diplomasya. Naputol ang tawag. Tiningnan ko ang screen. 8 fast boats at isang frigate. Ang helicopter ay tahimik na lumilipad sa itaas. Walang putok ng baril. Sa halip, ang tensyon ay pumuno sa hangin. At sa malayo, ang mga diplomat ay tumatakbo. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang isang bagong alerto. IRGC Field Commander Sayed Javadi issues emergency order. 11:30 a.m. Na-intercept ang radio sa wikang Iranian sa channel. Lumabas ang automatic translation. All vessels, approach further. Increase the pressure. Sayed Javadi. 50 taong gulang. IRGC Hormuz Sector Commander. Mabigat ang boses. Kinumpirma ko ang tracking data. Nagsimulang gumalaw ang fast boats. Lumiliit ang distansya. Fast boats reapproaching. Nagmamadaling nagtanong ang center director. Ang distansya ay umabot sa average na 1.5 milya. 2.7 kilometer. Masyadong malapit. Radio mula sa Montoya. Forward standby position. Respond calmly. Boses iyon ni Komandante Salazar. Kalmado pa rin, ngunit may tensyon na sumalubong. Kinuyom ko ang aking kamao. Talaga bang magkakaroon ng conflict? Ngunit sa sandaling iyon, isang bagong window ang nagbukas sa aking screen. Database search result. Montoya's history. Nag-click ako ng walang pag-iisip at natigilan ang aking pagkilos. Displacement, 5,500 tons. Commissioned, 2008. Deployment history as add-in contingent, 15 years. Ang deployment record ay nakahanay, 2012. Supported the rescue operation during the seizure incident in Somalia, 2015. Participated in the citizen evacuation operation during the Yemen Civil War, 2018. Philippine convoy mission near Hormuz, 2021. Actual combat with pirates. Nag-scroll ako pababa sa screen. Crew roster, 320 personnel. Percentage of personnel with actual combat experience, 75%. Special Forces personnel, 28. All have actual combat deployment experience. 4 add-in deployments. Commanded a rescue operation. Napahinga ako. Hindi ito one-off event. Ito ay isang system na binuo sa loob ng 15 taon. Supply, training, relief, experience. Lahat ay naipon. Nahiya ako sa sarili ko. Ako, na naghusga sa Pilipinas batay lang sa distansya at pag-asa. 12 p.m. Tinawagan ko si Aaron. Aaron, nakita ko ang history ng Montoya. Sa wakas, nakita mo na? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Tumawa si Aaron. Umaasa akong ikaw mismo ang makakahanap. Totoo ang mga taong ito. Sila ay totoo mula sa simula, Madeline. Hindi mo lang nakita. Napanikip ang aking lalamunan. Nagkamali ako. Malaking bagay na aminin mo iyan. Nagpatuloy si Aaron. Tingnan mo mula ngayon. Bakit hindi aatas ang barkong iyon? Para saan sila naroon? Para sa mga tripulante. Tama? Repatriation mission. Mula sa simula, naputol ang tawag. Binago ko ang title ng report. Binura ko ang Hormuz Conflict Risk Analysis at isinulat, Repatriation Mission, Progress Status. Nanginginig ang aking kamay. Isang pakiramdam ng tagumpay. Pakiramdam ko ay may natuklasan akong mahalaga. Ngunit kasabay nito,
Malaki rin ang pag-aalala. Alam na rin siguro ng kalaban na totoo ang Pilipinas. Kung gayon, maaaring maging mas rough ang labanan. 12:30 p.m. Na-update ang intercepted IRGC communications. Nakumpirma ba ang pangalan ng barko? Montoya, assigned to the Aden contingent. Contingent? Deployment unit in Aden. Operating for 15 years. Mahabang katahimikan. Ibig sabihin may karanasan sila? Opo, may actual combat experience. Mahabang katahimikan. Tila may nagkakalkula. Kinabahan ako. Nagsisimula na ring basahin ang kalaban ng context. 1 p.m. Bagong impormasyon. Prepare to move the seized vessel to a local port. Nagkunot ang noo ng center director. Ano ang ibig sabihin? Huminga ako ng malalim. Sinusubukan nilang baguhin ang battleground mula sa dagat patungo sa lupa. Bakit? Dahil sa dagat, nagpapanatili ang Montoya. Kung ililipat nila ang barko sa kanilang daungan, magbabago ang rules of the game. Posible ang isolation and interrogation ng mga tripulante. Palalakasin nila ang hostage guard. Bumigat ang hangin sa silid. Nagtanong si Jeff. Kaya ano ang gagawin ng Montoya? Hindi sila susundan sa daungan. Iyon ay invasion. Kaya tapos na? Umiling ako. Hindi. Mula rito, magiging mas mahalaga ang diplomasya. Bish, 2 p.m. Emergency statement mula sa Philippine Foreign Ministry. Strongly protest the attempt to isolate and move the crew to a port. Demands immediate confirmation of crew safety. Considers it a violation of international law. Kasabay nito, pinabilis ang negosasyon sa pamamagitan ng Chinese Channel. Oman, Qatar, Switzerland. Lahat ay kumilos. Finalizing the crew procedure agreement. Dispatch of international observers. Health check. Permission to communicate. Isang proposal na just enough para matanggap ng Iran. Nag-type ako. Diplomatic offensive intensified. Maintaining pressure while providing Iran with an exit. Maximum response on both military and diplomatic fronts. 2 p.m. Pagbabago sa ground situation. Ang fast boats ay nagpanatili ng distansya ng kaunti. Mula sa 5 milya patungo sa 2.3 milya. Isang napakaliit na pagbabago. Ngunit may meaning ito. Tiningnan ko ang center director. Relief? Hindi. Recalibration. Ano ang ibig sabihin? Itinuro ko ang screen. Kinukalkula rin ng Iran. Ano ang mawawala sa kanila kung magiging hardline sila? Ano ang mawawala? Ang fast boats. Kung magkakaroon ng actual conflict, malaki ang pinsala. Mas malakas ang firepower ng Montoya. Tumango ang center director. Nagbabalance sila sa pagitan ng honor at loss. Opo, 2:30 p.m. Isa pang intercepted IRGC communication. Tinanong mula sa Tehran. Be careful, hindi maganda ang international opinion. Because the crew is multinational? Iyon din, at ang Pilipinas ay kumikilos. Iyon ang pressure. Kaya, anong gagawin natin? Katahimikan. Hintayin muna ang desisyon ng nakatataas. Nagtala ko ng memo. Signs of internal conflict in Iran. Temperature difference between the field and headquarters. Possibility of seeking an exit. Nanginginig ang aking kamay. Nagsisimulang makita ang gap. 3 p.m. Emergency contact mula sa envoy ng Qatar government. Simultaneous proposal to the foreign ministries of Iran and the Philippines. Crew procedure final proposal presented. Ibinahagi ang nilalaman. Dispatch of international Red Cross observers. Permission for health check and communication with crew. Vessel to maintain current position. Additional negotiation through diplomatic channels. Isang makatwirang proposal na nagbibigay ng hagdanan para makababa. Nagtaka ako. Tatanggapin ba ito ng Iran? 3:30 p.m. Tumahimik ang center. Lahat ay nakatingin lang sa screen. Naghihintay ng sagot. Hinawakan ko ang sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Tama, ang Montoya ay tahimik na nandoon. Hindi nagpapaputok, hindi umaalis, nagpapanatili lang. Ang katahimikan na iyon ang gumawa ng negotiating space. 4 p.m. Alert. IRGC internal order intercepted. Naghininga ako at nag-click. At nanlaki ang aking mga mata. Fast boat unit. Prepare for phased withdrawal. 40 p.m. Prepare for phased withdrawal? Lumapit ang center director. Ano?
Naghahanda ang Iran para umatras. Nagulantang ang silid. Sumigaw si Jeff. Tapos na. Ngunit hindi ako masaya. May mali. Naghahanap pa ako ng karagdagang intercept. Prepare for phased withdrawal. But conditional. Anong condition? When the vessel movement is complete. Natakot ang mukha ng center director. Kaya, hindi pa tapos? Opo. Sa halip, sinubukan nilang baguhin ang rules of the game. 4:30 p.m. Sunod-sunod na dumating ang bagong impormasyon. IRGC reconfirms the order to move the seized vessel to a local port. Orders preparation for crew isolation and interrogation procedures. Suggests possibility of temporary closure of Hormuz Strait. Ang huling pangungusap ang umagaw ng aking pansin. Lumipat ako sa market data screen. Nagsimulang gumalaw ang presyo ng krudo. Brent crude umabot sa 100 bawat bariles. Insurance premium tumaas. War risk surcharge 500%. Shipping associations naglabas ng emergency notice. Reconsider navigation in Hormuz. Ang mga numero ay nagsasabi ng takot. Napagtanto ko, hindi na kailangan ng bala. Ang chismis lang ay kayang gumawa ng blockade. 5 p.m. Nagsimulang tumunog ang mga telepono. Ship owners, insurance companies, oil companies, lahat ay nagtanong ng parehong tanong. Sasarado ba ang Hormuz? Hindi pa, ngunit mataas ang risk. Dapat ba kaming mag-divert? Iyan ay desisyon na ng bawat kumpanya. Bawat pagputol ko ng tawag, may bago na namang tumatawag. Lumapit si Jeff. Madeline, hindi na ba ito controlled? Kumakalat ang takot. Kaya ititigil namin. Kung actual situation ang maging calm, hindi ito kayang gawin ng mga salita. 5:30 p.m. Emergency statement mula sa Philippine Foreign Ministry. Will firmly respond to the forced movement of the vessel and the attempt to isolate the crew. Defense Department announces simultaneously. Maintain force in the area. All preparations for crew safety are complete. Malinaw ang message. Hindi sila aatras. Ngunit nag-aalala ako. Paano kung hindi rin umatras ang Iran? 6 p.m. Isang Iranian tugboat ang nagsimulang gumalaw patungo sa dinakip na tanker. Tugboat? Nagmamadaling nagtanong ang center director. Opo. Tila hihilahin nila ang barko. Saan? Bandar Abbas Port. Papasok sa Iranian waters. Ang Montoya? Hindi gumagalaw. Nasa borderline sila ng international waters. Ano? Hindi sila maaaring pumasok. Iyon ay magiging act of aggression. Tinakpan ng center director ang kanyang mukha. 6:30 p.m. Intercepted radio mula sa Montoya. Kapitan, tugboat approaching the tanker. Boses ni Komandante Salazar. Distance 500 meters. Still approaching. Standing by for orders from Manila. Maintain current position. Kinuyom ko ang aking kamao. Ang ground forces ay nakagapos dahil sa international waters border. 7 p.m. Intercepted Iranian radio. Tug preparation complete. Standing by for confirmation. Wala pang sagot mula sa Tehran. Hintayin pa. Bakit sila naghihintay? Napagtanto ko, nag-aatubili rin ang Iran. Kung hihilahin nila ang barko, hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon ng Pilipinas. Lalakas pa ang diplomatic pressure at lalala ang international opinion. Parehong panig ay hindi makakilos dahil sa honor. 7:30 p.m. Sinubukan ng Qatar envoy ang emergency mediation. Simultaneous proposal to both sides. Vessel to maintain current position, crew safety confirmation, and dispatch of observers. Isang makatwirang proposal upang makababa, isang hagdanan upang bumaba sa puno. Ngunit tatanggapin ba nila? 8 p.m. Tumahimik ang center. Lahat ay pagod, ngunit walang umalis sa kanilang upuan. Nagtimpla ako ng isa pang tasa ng kape. Pang-anim ko na ito. Lumapit si Jeff. Madeline, sa totoo lang, magtatagumpay ba to? Hindi ko alam. Kaya, sa pinakamasamang sitwasyon, ang barko ay hihilahin sa Iranian port. Ang mga tripulante ay ihihiwalay at ikukulong ng matagal. Magpapatuloy ang diplomatic pressure ng Pilipinas, ngunit magtatagal. Napabuntong hininga si Jeff. 8:30 p.m. Binago ko ang title ng report, Repatriation Mission Stalemate Phase. Habang nagtatype, sumasakit ang aking dibdib. Ako, nakalmado sa simula at tumawa sa Pilipinas,
Ngayon ay desperadong umaasa. Sana magtagumpay sila para makabalik ng ligtas ang 25 katao. 9 p.m. Tinawagan ko si Aaron. Aaron, ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi ko alam, Madeline. Problema ito ng politika. Lampas na sa aking domain. Kaya wala na tayong magagawa kundi magdasal. Naputol ang tawag. Ang Montoya ay nandoon pa rin. Sa borderline ng international waters. Hindi umatras kahit isang hakbang. Ngunit hindi rin umabante. 9:30 p.m. Isang bagong alerto. Naklika uko. IRGC order intercepted. Prepare to commence towing of the vessel. Montoya. Sign of escalation of response level captured. 9:40 p.m. Patuloy na tumunog ang alerto. Nag-focus ako sa screen. Montoya radio intercept. Fast boat track disappeared. Which one? Portside fast boat. AI signal lost. Boses ni Komandante. Salazar. Tension is high. Radar? Not showing on radar either. Completely disappeared. Tinakpan ko ng aking kamay ang aking bibig. Nawala ang track. Nagtanong ang center director. Ano ang ibig sabihin? AI spoofing. Ano? Track camouflage. Pinapatay ang signal. Pineke ang posisyon. Bakit? Napahinga ako. Para mangakit ng miscalculation. 9:42 p.m. Biglang, lumabas muli ang signal ng fast boat. Ngunit iba ang posisyon. 300 meters from the bow of Montoya. Masyadong malapit. Kapitan, fast boat rapidly approaching. Distance confirmed. 300 meters. Collision course. Emergency turn to port side. Now! Gumalaw ang Montoya. Mabilis na lumiko sa port side. Ngunit gumalaw din ang fast boat. 200 metro. 150 metro. Nagyelo ang center. Sumigaw si Jeff. Magkakaroon ng collision. Tinitigan ko ang screen. Parang dahan-dahan ang oras. 100 metro. Ang kanyon ng Montoya ay umaim sa fast boat. Ngunit hindi nagpaputok. 20 metro. Ang fast boat ay nagbago rin ng direksyon. 30 metro. Nag-iwasan sila. Sa gilid ng collision. Bumagsak ako sa aking upuan. Nanginginig ang aking kamay. Nanginginig ang buong katawan ko. 30 segundo iyon. Nagtanong ang center director, ano iyon? 30 segundo bago magkaroon ng miscalculation. Kung may nag-overreact sa magkabilang panig, tapos na. 9:45 p.m. Radyo mula sa Montoya. Confirmed damage. No anomaly. Fast boat disengaged. Distance back to 500 meters. Kapitan, hindi ba't sadyang ginawa iyon? Sinabi ni Komandante Salazar ng mababa. Malamang, sinubukan nila tayo. Paano ka tutugon? Maintain position. But no overreaction. That is what they want. Nagtala ako ng memo. Attempt to induce miscalculation through track spoofing. Near collision but both sides maintain restraint. But possibility of mistake next time exists. Habang nagtatype, napagtanto ko, war ay nagsisimula sa miscalculation bago ang putok ng baril. Isang tao ang nagkakamali sa paghuhusga. 30 segundo. Maaari nitong baguhin ang lahat. 10 p.m. Intercepted Iranian radio. Nakitil ba sila? Hindi. Kalmado sila. Kaya, ano ang gagawin natin? Subukan pa? Baliw ka ba? Kung magkakaroon ng actual collision, tapos na rin tayo. Katahimikan. Kung gayon, hintayin natin ang desisyon ng nakatataas. Nakaramdam ako ng relief. Natakot din ang Iran sa actual collision. 10:30 p.m. Emergency order mula sa Manila. Kalihim Cruise reconfirms the rules of engagement. Prioritize prevention of miscalculation. However, immediate response if the crew's life is in danger. Simultaneously, Kalihim Garcia prepares for final ultimatum through Qatari Channel. Ang two-track ay muling nagkasundo. Restraint sa ground, pressure sa diplomasya. Tiningnan ko ang screen. Ang Montoya ay nandoon pa rin. Hindi umatras kahit naranasan ng 30 segundong takot. 11 p.m. Nagdesisyon si Komandante Salazar. Report to Manila. Request confirmation of the time for the final ultimatum. Opo. Kailan? 5 a.m. bukas. 30 minutong deadline. 30 minuto? Opo. Kung mas matagal, mas maraming variable. Maikli at malinaw. Napahinga ako. Final ultimatum.
Papunta na kami sa katapusan. 11:30 p.m. Tumahimik ang center. Lahat ay pagod. Ngunit walang umalis sa kanilang upuan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan ng Manama. Mukhang mapayapa. Ngunit sa dagat na iyon, ang mga tao ay nakatayo sa hangganan ng buhay at kamatayan. 12 a.m. Nagpadala ng message si Aaron. Madeline, gising ka pa? Opo. Nakita mo ang final ultimatum? Opo. Nakakatakot. Ako rin. Ngunit ito ang kinakailangang sandali. Bakit? Para tapusin. Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Paano kung hindi umatras ang Iran? Nag-reply si Aaron pagkatapos ng ilang sandali. Kung gayon, kailangan nating magdasal lahat. Tiningnan ko ang screen. Ang orasan ay 12 a.m. 5 oras na lang bago 5 a.m. May magdedesisyon sa loob ng oras na iyon. Hinawakan ko ang sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Papa, baka matapos ng katahimikan. 1 a.m. Ako lang ang naiwan sa conference room. Ang ilaw lang ng monitor ang nagiilaw sa dilim. Tinitigan ko ang barko sa screen. Nagtitiis pa rin sila doon. Para sa 25 katao, umupo ako sa harap ng keyboard. Nagsimula akong magsulat ng isang bagong report. Ngunit hindi na ito mga numero. Dasal na ito. Sana maging ligtas sila. Itinigil ko ang pagtatype. Hindi ito report. Binura ko. At isinulat ko muli. Final ultimatum de Chinchoras. Tension at the highest level in the area. Risk of miscalculation still exists. The will of the Philippine side is firm. All means for crew repatriation are complete. Naipadala ko ang report at pinikit ko ang aking mga mata habang nakabukas ang screen. Kailangan kong magpahinga kahit kaunti. Ngunit nang ipikit ko ang aking mga mata, lumabas ang 30 segundong iyon. Ang 30 segundong iyon bago ang collision. Sa susunod, baka magkaroon na talaga ng collision. 2 a.m. Nagising ako sa vibration ng aking telepono. Si Aaron. Madeline. May pagkilo sa diplomatic line ng Pilipinas. Ano? Ang wika ng exit. Tila may final proposal na lumabas. Tumalon ako. Kinukumpirma ko ngayon. Pinutol ko ang tawag at binuksan ang sistema. At nakita ko ang bagong dokumento. Sa mismong sandaling iyon. 2:10 a.m. Lumabas ang dokumento sa screen. Crew Safety Procedure Final Agreement. Immediate dispatch of International Red Cross observers. Permission for crew health check and communication. Vessel to maintain current position. Isang proposal na katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Ngunit tatanggapin ba ito ng Iran? 2:30 a.m. Ako lang ang nakaupo sa conference room. Ang ilaw lang ng monitor ang nagiilaw sa dilim. Ang screen ay puno ng mga numero. Presyo ng krudo. Insurance premium. Risk premium. Ang mga bagay na pinagtrabahuhan ko sa buong buhay ko. Ngunit ngayon, wala na itong meaning. Binura ko ang mga numero. Binuksan ko ang crew roster. 25 pangalan. Ricardo Dizon. Jose Ramos. Miguel Santos. Ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga pamilya. Inilapag ko ang aking noo sa mesa. Hindi kayang iligtas ng mga numero ang tao. Bumulong ako. Ang kaya ko lang ay analysis. Maghula, magkalkula, magbabala. Ngunit ano ang naging kabuluhan yan? 3 a.m. Tinanggal ko ang sticky note. Mga salita ng aking ama. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Sinundan ko ng daliri ang mga salitang iyon. Ngayon, pakiramdam ko ay naiintindihan ko na ang ibig sabihin yan. Ang katahimikan ay hindi passivity. Walang oras para mag-ingay. Dahil ginagawa nila ang dapat gawin. Tulad ng isang frigate. Hindi nagsasalita. Hindi maingay. Nandoon lang. Papa, naiintindihan ko na. 3:30 a.m. Breaking news. Washington, D.C. U.S. government considering intervention options while maintaining the principle of conflict prevention. Tehran. Iran government struggling between pressure from hardliners and economic reality. Napagtanto ko. Lahat ay cornered. Ang Pilipinas para sa mga tripulante. Ang Iran para sa honor. Walang sino man ang madaling aatras. Ngunit kailangan may unang mag-alok ng kamay. 4 a.m. Binuksan ko ang isang bagong report. Ano ang dapat kong isulat? Hindi report, kundi language of exit. Gumalaw ang aking mga daliri. Argument. A mutually face-saving agreement exists. Crew safety confirmation can be facilitated
as a humanitarian measure. Recommended simultaneous announcement through mediating countries. Naipadala ko ito gamit ang nanginginig na kamay. 4:45 a.m. Reply mula sa Philippine Foreign Ministry. Salamat sa inyong suggestion. Similar actions are already underway. Final confirmation is expected soon through Qatar. Napahinga ako. Hindi ako nag-iisa. 4:50 a.m. Pumasok ang center director. Madeline, hindi ka natulog? Hindi ako makatulog. Nagbago ka ng husto. Sa simula, numero lang ang nakita mo. Itinuro ko ang crew roster. Dahil sa mga taong ito. 4:55 a.m. Radyo mula sa Montoya. If no crew safety measure is confirmed by 5 a.m., we will proceed to the next phase. Kalmado, ngunit determinado. Walang tugon mula sa Iranian side. Katahimikan lang. 3 minuto, 2 minuto, 1 minuto. Eksaktong 5 a.m. Alert. Pinikit ko ang aking mga mata. Sana. Binuksan ko ang screen. Qatar Government Emergency Announcement. Philippines and Iran agree in principle to the safety confirmation procedure. Bumagsak ako sa aking upuan. Tinakpan ko ng aking kamay ang aking mukha. Umiyak ako. Sinunggaban ako ng center director sa balikat. Nagawa mo, Madeline. Ngunit hindi pa ito tapos. Ang agreement in principle ay simula pa lang. 5:05 a.m. Communication mula sa Philippine Foreign Ministry. Proceeding to final procedures. Observers preparing to depart. Ang fast boats sa screen ay nagsimulang panatilihin ng distansya nang paunti-unti umatras sila. Parehong panig. Binago ko ang title ng report. Repatriation Mission. Breakthrough Achieved. 5:30 a.m. Nagsimulang magliwanag ang umaga. Ang kipot ng Hormuz ay naging kulay ginto. Tinitigan ko ang 3 monitor ng sabay-sabay. Isa ang ground, isa ang diplomacy, isa ang headquarters. Ang 3 daloy ay gumagalaw. Say de la mañana. Radyo mula sa Montoya. Orders from Manila. Confirmed. Commence the escalation of engagement while maintaining position. Boses ni Komandante Salazar. Lower the angle of the turrets. Continue helicopter operations. Opo. Ang unang axis ay gumalaw sa dagat. Binabawasan ang threat habang nagmamasid. 6:15 a.m. Announcement sa Manila. Kalihim Garcia holds an emergency press conference. Agreed in principle to the international procedure for crew safety confirmation. International Red Cross observers expected to arrive soon. Kalmado ang boses. Hindi pinagmamalaki ang tagumpay. Sinasabi lang ang katotohanan. Simultaneously, Kalihim Cruz announces, forces in the area will be maintained until the crew safety is fully confirmed. No change in the rules of engagement. Ang pangalawang axis. Gumawa ng exit ang diplomasya. At ang depensa ang nagbigay ng insurance. 6:30 a.m. Announcement mula sa Office of the President. Pangulong Reyes. The safety of our citizens is paramount. We mobilize all means to protect our citizens and the crew. Maikli, ngunit malakas na salita. Ang pangatlong axis. Pagkumpirma ng will ng pinakamataas na pamunuan. Napanood ko ang screen at humanga. Ang 3 daloy ay perpektong nagkasundo. Ground ang nagpapanatili. Diplomacy ang nakikipagnegosasyon. Headquarters ang sumusuporta. Sino ang nag-design ito? Hindi design, kundi system. Binuo sa loob ng 50 taon. 7 a.m. Resulta ng mediation ng Qatar inanunsyo. Agreed terms. International Red Cross observers arrive at the site this morning. Permission for crew health check and video call. Vessel to maintain current position in international waters. Additional negotiation through diplomatic channels. Concrete, oras, lugar, paraan. Lahat ay malinaw. Nagtala ako ng memo. Entering agreement phase. Simultaneous operation of 3 axis confirmed. Ground tension easing, but force maintained. 7:30 a.m. Gumalaw ang fast boats. Isa-isa, dahan-dahang nagpanatili ng distansya. Mula 2 milya patungo sa 3 milya. 4 milya. 4 milya. Hindi withdrawal. Redeployment. Patuloy ang pagmamasid habang binabawasan ng threat. Tumugon din ang Montoya. Mas binaba ang anggulo ng mga kanyon. Ngunit patuloy na lumilipad ang helicopter. Parehong panig ay nagpadala ng parehong message. Nirerespeto namin ang agreement.
Ngunit hindi kami magre-relax. 8 a.m. Tumawag si Aaron. Madeline, nanonood ka ba? Opo. Hindi ako makapaniwala. Ano? Na nagkasundo sila ng ganito. Ang tatlong daloy ay perpekto. Tumawa ng tahimik si Aaron. Iyan ang system, Madeline. Tahimik na coordination. Tahimik na coordination. Hindi maingay. Hindi mapagmataas. Ginagawa lang ng bawat isa ang dapat nilang gawin. Nagkakasundo iyon at nagiging kumpleto. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Ang lakas ay hindi one-off moment, kundi ang kabuuan ng hindi nakikitang coordination. 8:30 a.m. Umalis ang International Red Cross Observer Team. Inaasahang darating sakay ng helicopter mula sa Muscat, Oman. Oras ng pagdating, 10 a.m. Tiningnan ko ang orasan. 1:05 oras na lang. Kung malalagpasan lang ang oras na iyon. Nagtanong ang Center Director. Madeline, tapos na ba? Umiling ako. Hindi pa. Hanggang sa dumating ang observers at kumpirmahin ng mga tripulante. Hanggang sa matapos iyon. Ngunit nalampasan na natin ang pinakamapanganib na sandali. Opo. Sa tingin ko, lumipas na ang pinakamapanganib na sandali. 9 a.m. Ground situation stable. Ang fast boats ay nagpapanatili ng average distance na -7 milya. Ang Montoya ay bumalik sa normal na patrol posture. Patuloy ang helicopter relief operation. Natunaw ang tension. Dahan-dahan at maingat. Gumawa ako ng report. Successful simultaneous operation of 3 axes. Ground deterrence. Negotiation. Headquarters support perfectly coordinated. Agreement phase proceeding smoothly. Crew confirmation procedure imminent. Habang nagtatype, uminit ang aking dibdib. Nagawa nila. Talaga. 9:30 a.m. Radyo mula kay Komandante Roberto Salazar ng Montoya. To all crew, mission objective is near completion. Do not relax your tension until the end. Opo. Kalmado. Ngunit may mainit na boses. Tiningnan ko ang barko sa screen. Mula madaling araw hanggang ngayon, nagtiis sila ng walang isang putok ng baril. Tahimik na lakas. Ngayon, lubos ko nang naiintindihan ang ibig sabihin niyan. 10 a.m. Ang helicopter ng International Red Cross ay lumabas sa horizon. 10:10 a.m. Ang helicopter ng International Red Cross ay lumapag sa deck ng dinakip na tanker. Napahinga ako. Nakita ko ito ng malabo sa satellite imagery. Ang mga taong nakasuot ng puting damit ay bumaba. Ang observer team, tumahimik ang center. Lahat ay nakatingin lang sa screen. 10:30 de la mañana. Radyo mula sa Montoya. Observer team confirms contact with the crew. Status unknown yet. Standing by for report. May tension na sumalubong sa boses ni Komandante Salazar. Ang huling confirmation na lang ang natitira. Kung ligtas ba talaga ang mga tripulante. 11 a.m. Interim report mula sa International Red Cross. Confirmed survival of all 25 crew members. Health status is good. Some fatigue observed, but no serious injuries. Bumagsak ako sa aking upuan. Tinakpan ko ng aking kamay ang aking mukha. Umiyak ako. Buhay. Lahat. Sinunggaban ako ng center director sa balikat. Nagawa mo, Madeline. Tumango ako. Umiyak ako ngunit pinigilan ko. Hindi pa tapos. Hanggang sa makauwi sila, 11:30 AM. Radyo mula kay Sayed Javadi, IRGC Field Commander. Orders from Tehran confirmed. Commence phase withdrawal of fast boats. Mabigat ang boses. Naramdaman kong nawasak ang honor. Ngunit wala siyang pagpipilian. Ang fast boats ay nagsimulang magpalitan isa-isa. Mula 7 milya patungo sa 10 milya, 10 milya patungo sa 15 milya, hindi gumalaw ang Montoya. Nanonood lang. 12 p.m. Official announcement mula sa Philippine Foreign Ministry. Safety of all crew members confirmed. Additional negotiations will proceed according to the agreed procedure. Forces in the area will be maintained until the crew's full repatriation. Kalmado. Hindi ipinagmamalaki ang tagumpay. Sinasabi lang ang katotohanan. Simultaneously, Iran Foreign Ministry announces allowed crew safety confirmation procedure as a humanitarian measure. Cooperated from the perspective of upholding international law. Mga salita upang mapanatili ang honor. Parehong panig ay bumaba sa hagdanan. Nagtala ako ng memo. Both sides secured an exit. Crew safety confirmed. Mission achieved without a single shot. Perfect coordination of deterrence and diplomacy.
12:30 p.m. Ang Navy SEAL sa deck ng Montoya ay nag-disband. Kinawayan ni Commander Valdez ang kanyang mga tauhan. Good job. Dismissed. Walang emosyon ang boses. Sa huli, hindi sila ginamit. Hindi sila lumaban. Ngunit iyon ang pinakamahusay. 1 p.m. Full withdrawal ng fast boat unit kinumpirma. Last radio mula kay Saya Javadi. Withdrawal complete. Returning to base. May humiliation na sumalubong, ngunit naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Nagkalkula siya sa pagitan ng honor at loss. Kung magkakaroon ng conflict, malaki ang pinsala sa fast boats at international shame. Sa huli, pinili niya ang paraan para mabuhay. Parehong Montoya at Iran. 1:30 p.m. Last radio mula kay Komandante Salazar. Mission complete. Crew safety confirmed. Good job to all. Nanginginig ang boses. Sa unang pagkakataon, hindi kami dumating para lumaban. Dumating kami para kunin sila. At nagawa nila. Narinig ko ang tunog ng palakpakan mula sa paligid. Tiningnan ko ang screen habang lumuluha. Lahat ng tao sa center ay nakatayo at pumapalakpak. 2 p.m. Gumawa ako ng final report. Isinulat ko ang title. Repatriation mission successful. Gumalaw ang aking mga daliri. Philippine Navy ensured crew safety without firing a single shot. Controlled deterrence and diplomatic coordination provided an exit for all parties. National protection mission achieved. Naipadala ko ang report at muling idinikit ang sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Ngayon, ang mga salitang ito ay naging aking conviction. 2:30 p.m. Nagpadala ng huling tawag si Aaron. Madeline, nakita mo na? Opo, hindi ako makapaniwala. Ang tahimik na lakas. Opo, alam ko na. Naging magaling kang analyst. Salamat, Aaron. Naputo lang tawag. Tiningnan ko ang screen. Ang Montoya ay dahan-dahang lumiliko patungong timog. Mission complete. Start of repatriation. Ilang araw ang lumipas. Muli akong nakaupo sa harap ng monitor sa Manama. Nag-stabilize ang presyo ng krudo. Brent crude bumalik sa $85 bawat bariles. Dahan-dahang bumaba ang insurance premium. Ang war risk surcharge ay bumalik sa normal at muling nagbukas ang Hormuz navigation. Muling nagsimulang gumalaw ang mga barko. Muling bumalik ang center sa pagtingin sa mga numero. Ngunit iba na ang aking pananaw. Nakita ko mga tao sa likod ng mga numero. 10 a.m. Gumawa ako ng final analysis report. Nag-flash ang cursor. Huminga ako ng malalim at isinulat ang title. Philippine Navy, huwag maliitin. Sa ilalim nito, isinulat ko ang mga salita sa sticky note. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Ngayon, hindi na ito sentiment. Ito ay conclusion. Gumalaw ang aking mga daliri. Philippine Navy frigate successfully completed the mission in Hormuz without firing a single shot. All 25 crew members returned safely. Showed the skill to avoid conflict while preparing to fight to bring back its citizens. Not to fight the world. Diplomatic line created the exit. Defense line set the rules. The ground maintained discipline. 3 axes coordinated to complete a mission that was not reported in the news. This is true strength. Naipadala ko ang report. Lumapit ang center director. Magandang report. Salamat po. Talagang nagbago ka, Madeline. Tumawa ako. Opo. Natuto akong tumingin sa likod ng mga numero. 11 a.m. Bumisita si Aaron. Gusto mo ng kape? Opo, sige. Umupo kami sa labas ng center. Nagtanong si Aaron. Ano ang tingin mo sa Pilipinas? Nag-isip ako sandali. Isang bansa na hindi dapat maliitin. Bakit? Dahil tahimik sila. Ginagawa ang kinakailangan ng hindi nag-iingay at pinoprotektahan ang kanilang mga mamamayan. Iyon ang natutunan kong totoong lakas. Ngumiti si Aaron. Sa wakas, naintindihan mo na ang mga salita ng iyong ama. Opo. Kinuha ko ang sticky note mula sa aking wallet. Ang mga salitang ito ang prinsipyo ng aking trabaho ngayon. Ang malakas ay tahimik. Ginagawa ang dapat gawin ng hindi mapagmataas o maingay. 2 p.m. Bumalik ako sa opisina. Isang bagong alert window ang nagki-flash. Ibang zone. Ibang insidente. Nag-click ako. Ngunit iba na ako. Hindi lang ako tumitingin sa mga numero. Tinitingnan ko muna ang tao. Sino ang nasa panganib? Sino ang dapat protektahan? 3 p.m. Sinuportahan ko ang file name.
Repatriation Mission, ang kwentong hindi nabalita. At gumawa ako ng isang bagong folder. Tahimik na lakas, case studies. Patuloy itong mangyayari. Ang mga taong tahimik na gumagawa ng kanilang misyon na hindi nababalita. Ire-record ko ang kanilang totoong kwento sa likod ng mga numero. 4 p.m. Lumapit si Jeff. Madeline, gagawin ba natin ang susunod na case? Oo, syempre. Ano ang magbabago? Itinuro ko ang sticky note. Hindi na lang ako titingin sa mga numero. Titingnan ko muna ang tao. Makakatulong ba iyon sa analysis? Opo, dahil malalaman ko kung ano ang totoong risk. 5 p.m. Bago ko patayin ang monitor, huling check ko sa track. Ang Montoya ay pabalik na sa Aden. Tahimik at walang imik, naghahanda para sa susunod na misyon. Bumulong ako sa screen. Salamat sa inyo. Tahimik na mga bayani. At pinatay ko ang monitor. Ang sticky note sa aking mesa ay nagniningning sa liwanag ng paglubog ng araw. Ang malakas na hukbong dagat ay tahimik. Papa, alam ko na kung ano ang sinubukan mong protektahan sa buong buhay mo. At kung gaano kaganda iyon. Ganoon din ang magiging buhay ko. Tahimik. Ngunit sigurado sa paggawa ng dapat gawin. Sa labas ng bintana, nakita ko ang Manama Port. Ang mga tanker ay mapayapang nakadaong. Isang ordinaryong paglubog ng araw. Ngunit alam ko, may mga tao na nagpoprotekta sa kapayapaang ito. Tahimik, upang hindi nababalita. Isang bagong alerto ang nagsimulang mag-flash. Ngumiti ako at binuksan muli ang monitor. Naghihintay ang susunod na kwento. Isang kwento tungkol sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat.